Good day everyone, my name is Micah Bea Fortes. Continuation lang po ng chapter 3, the word during results time. So dito sa first page, nung panahon kasi ng Kastila, yung pagiging isang pari is napakahalagang posisyon sa kanila yon. And hindi lang sila basta nagdadasal or naglilingkod, kundi may kapangyarihan din sila sa lipunan. Kasi nung panahon ng Kastila sa South America, gusto nilang gawing pare yung mga katutubo, yung tinatawag na Indios. Pero marami sa kanila yung hindi binigyan ng pagkakataon na maging pare kasi or hindi nakapasa sa pagiging pare. Hindi dahil sa hindi sila marunong o magaling, kundi dahil kulang sila sa pag-aaral at pagsasanay ng isang pare. Pero mali yung iniisip ng mga namumuno sa simbahan kasi akala nila porke katutubo lang sila or hindi sila Kastila is hindi na sila karapat-dapat na maging pari, which is mali. Kaya pinagbabawal silang mag-apply para maging pari. So ang hiling lang ng grupo ni Hermano is kilalanin sila ng simbahan bilang isang grupo. Pero yung mga Kastila at mga opisyal is natakot sila kasi akala nila baka gamitin ng grupo ni Paul ang kanilang dami at pagkakaisa para labanan yung simbahan. So sinabi sa kanila na ipasara or i-disband na lang yung kanilang grupo. Pero para kay Hermano at sa mga kasama niya is hindi lang iyon isang grupo, kundi yun yung paraan nila para makamit yung pantay na pagtingin at pagkakataong maglingkod ng maayos. Kaya ayaw nilang i-disband. So nasaktan sila sa sinabi ng Kastila. Kaya nagkaroon ng away. Kaya sila Hermano at yung kanyang grupo is napilitan silang lumaban. Kaya ang tawag kay Hermano is hari ng mga Tagalog dahil siya yung pinuno ng paglaban para sa kanilang pinaglaban niya yung karapatan niya. So sinasabi lang dito is yung mga Pilipino noon is gusto lang nilang makamit yung pantay na pagtingin at pagkakataong maglingkod sa Diyos ng maayos. Pero sila ay pinigilan dahil nga sa kanilang lahi, di ba nga kasi katutubo. Tas ang tingin kasi sa katutubo is mababang uri lang sila. So, yun, ang kanilang pinaglaban ang kanilang paglaban ay bininyagang kahulugan bilang paghihimagsik. So noong 1843, yung mga sundalo sa Tayabas Regiment is nag-alsa sila dahil yung mga pamilya nila is pinatay ng mga Kastila. So ano nga nangyari sa pag-aalsa? Si Samaniago ang pinuno nila. At muntik na nilang makuha yung Maynila, pero dumating ang dagdag na sundalo ng mga Kastila kaya hindi nila natapos. So kinabukasan is binitay agad yung pinuno or namumuno. So yung pagkatalo nila ay nagpapakita na hindi pa nagkakaisa yung tao sa Pilipinas noon. So walang iisang pagtingin bilang isang Pilipino. Ginamit ito ng mga Kastila para hatiin tayo or para madali silang mamahala sa atin. So, paano nagpatakbo ang mga Kastila noon? Kakaunti lang sila dito. May mga matataas na opisyal at mga iilang sundalo lang ang Kastila. So, ang kanilang pamamahala ay umaasa sa mga Pilipinong opisyal or mga pulis at sundalo para tumulong lang sa kanila. Next is, paano ba nakuha ng Kastila yung tiwala ng lokal na opisyal? So,
binigyan sila ng mga special privilege para iba sila sa ibang tao, yung mga Kastila. So, yung mga lokal na pinuno na may mga pangalan tulad ng kapitan, municipal, tenyente at kabesa, nung una pamana lang ito sa pamilya, pero nung 80s is pinipili na sila at mga principal lang pwede sumali. So, hindi naman ganun kalaki yung sahod nila, pero bakit sila sumusunod? Kasi dahil ang mga titulong binigay sa kanila is mataas na respeto. Parang yung titulo na binigay sa kanila or yung title na binigay sa kanila is nagbibigay ng respeto para sa kanila. So may mga benefits yun. May mga benefits yun tulad ng commission sa buwis, pagkuha ng mga manggagawa para sa trabaho ng bayan, at pagkakaroon ng pera mula sa pondo para sa mga manggagawa. Yun lang yan. So next is yung mga anak ng dato is yung mga anak ng dato na tapat sa mga Kastila is hindi sila pinagbabayad ng buwis at hindi rin sila pinapagawa ng mga sapilitang trabaho na tinatawag na pulos y servicios. And yung mga dating lokal na opisyal, pwede pa silang tumakbo at maupo ulit sa kanilang posisyon. Then, ito ang dahilan kung bakit nakapamahala ang mga Kastila sa Pilipinas na higit 300 na taon. And ginamit nila yung mga lokal na opisyal or mga pinuno para pamahalaan ang mga tao sa kanilang lugar. So, di ba nga, kinokontrol tayo dati ng Kastila. So, yung mga Kastila lang ang pwedeng mamahala sa pulis. So, walang Pilipinong nakarating sa posisyon na lieutenant at mga pinakamahalagang grupo ng sundalo ay para lang sa mga Kastilang isinilang sa Spain. So, yung mga Kastilang pare is tumulong sila para mapanatili yung kapangyarihan ng Kastila. And sinubaybayan nila yung mga tao. Pumapayag ang mga kandidato para lang sa posisyon. So, may punishment yung anumang bagay na labag sa relihiyon at batas ng mga Kastila. So, kapag nakagawa ka ng mali is or labag sa batas ng Kastila is mababarusahan ka. Yung mga mataas na opisyal ng relihiyon is nagbibigay ng payo sa governor general at naging pinakamakapangyarihang tao sa bansa. So, tinawag ito ni Marcelo H. del Pilar na monastic supremacy o makapangyarihan ng mga monghe. Dahil dito, nahuli ang Pilipinas sa larangan ng pag-iisip, politika at ekonomiya. Mahirap din ipatupad ang mga pagbabago na makakasira sa kapangyarihan ng mga pari. So, ang nagtatag nun is si Marcelo H. del Pilar. So, during 19th century is yung Espanya lang daw ang pwedeng makipag-trade or makipagkalakalan sa Pilipinas. Bawal daw yung mga ibang bansa.
Pero hindi yon sinusunod ng mga opisyal kasi nga gusto nila ng pera. Kaya unti-unting humina yung mga negosyo ng mga Kastila kasi nga hindi nasunod yung makipagkalakalan yung Spain lang or Espanya. Then, may mga ibang bansa din na dumating or bumili at nagbenta sila ng mga gamit diretso sa Pilipinas. Kasama dito ang Amerika, Great Britain at ibang lugar sa Germany. So sila yung mga bansa na nakipagkalakalan sa Pilipinas. So nung 1815 is natapos yung ganong sistema. So natapos ang galleon trade or sistema ng kalakalan gamit ang malalaking barko. Nalugi na rin kasi yung mga kumpanya ng Pilipinas dahil hindi maayos yung pagpapatakbo at maraming korupsyon. So kahit sinabi nilang bawal ang mga dayuhang mga lakal, hinayaan sila ng mga opisyal dahil nga nakikinabang yung ekonomiya at may mga suhol sila na natatanggap kasi nga gusto nila ng pera. So next is nung 1834 is tinapos na ng Spain yung pagiging tanging bansa or pagkikipagkalakalan sa Pilipinas. Binuksan nila yung Maynila para makipagkalakalan sa lahat ng bansa. Tapos sunod-sunod na ding binuksan yung ibang lugar tulad ng Iloilo at Zamboanga. So marami na rin yung gustong bumili ng mga produkto natin dahil mataas yung pangangailangan nila sa asukal, kape, abaka, tabako, pangkulay at bigas mula sa Pilipinas. Di ba nga marami tayong resources. Mataas. So nagbago yung ekonomiya natin. Dati mga tanim lang para sa sarili nating pagkain or sariling pamilya lang nila yung dapat mapakain nila. Ngayon nagtatanim sila para sa produkto natin or para maibenta pa sa iba't ibang lugar. Tawag dito is cash crop. So yung mga Spanish at Chinese, ito yung mga taong mula sa pagsasama ng mga Kastila at mga katutubo. Naging sila yung namumuhunan at nagsasaka sila. Naging mayaman sila bilang isang gitnang pangkat ng lipunan. Then binigyan sila ng magandang tahanan at mataas na magandang edukasyon. Then yung mga anak nilang lalaki is nakapagpari rin sila at naging misyonaryo sa Maynila at nakakuha sila ng mga title. Parang diba? Yung parang lieutenant ganun. Nakapantay din ng mga Kastila. So ano nga ba yung kanilang pinag-aalala? Nagsimulang mag-alala sila tungkol sa pagkapantay-pantay at paghihiwalay ng relihiyon at pamahalaan. Kasi then nung ipinanganak si Rizal noong 1861, ang paghahanap ng pagkapantay-pantay ay naging pangunahing layunin na nila. At ito ang naging dahilan ng kanyang misyon sa buong buhay niya, si Rizal. So next is ancestry and the birth of Rizal. So sinasabi lang dyan is may dugong or may lahing Chino si Rizal.
ang kanyang great grandfather is si Lam Ku, ay mula sa Fujian province sa China. Anak siya nina Xiang Ku and Zhou Yu. Grabe, hirap. Then noong 1960 is lumipat si Lam Ku papuntang Pilipinas at nanirahan sila sa Maynila. Then next is nung siya 35 years old is bininyagan siyang Katoliko sa Binondo at kumuha siya ng pangalang Domingo. Nag-asawa siya ng isang mistisang Chinese na si Ines de la Rosa. Naging magkaibigan muna si Domingo Lam Ku sa mga praileng Dominican na sila Francisco Marquez at Juan Caballero. Pinipilit nila siyang tumira sa lupain ng kanilang pinipili siya na tumira sa San Isidro, Labrador, Binyan, Laguna. Doon is tumulong siya sa paggawa ng sistema ng irrigation system para sa mga sakahan. Tumulong si Domingo Lam Ku. So yun, after nun is may anak sila or nagkaanak sila Domingo at Ines de la Rosa. Isa na rito ay si Francisco. Pinanganak siya noong 731 at kumuha siya ng apelyedong Mercado. Ibig sabihin ay palengke sa Espanyol. Si Francisco is naging mga ngalakal at nag-asawa din siya si Bernarda Monica na mula sa hacienda ng mga Dominican sa San Pedro. So may dalawa sila agad na lalaking anak, sina Clemente at Juan. Si Juan Mercado ang lolo ni Rizal. Gets? So next is nung nahalal si Francisco Mercado. Nahalal siya noong 1783 bilang Gobernador Silo. Then yung kanyang anak na si Juan is naging kapitan ng Del Pueblo tatlong beses yun. Then nag-asawa si Juan, si Rila Alejandro, at isa sa kanilang anak ay si Francisco Engracio Mercado. Yun yung ama ni Rizal. Pinanganak noong 1818. Then nung si Francisco ay 8 years old pa lang is namatay si Juan. Mula noon, tumulong si Francisco sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo sa pagsasaka. Then sa hacienda ng mga Dominican, kung saan sila nagtatanim ng palay, mais at tubo. Ayun yung negosyo ni Francisco Mercado. So si Francisco is nag-asawa siya, which is si Teodora Alonzo Riolanda. So yung mga magulang ni Teodora is may dugong Hapon. And then yung mama niya or yung nanay niya is, ang pangalan is Brigida
Quintos. Siya yung mama ni Teodora, and then yung asawa na Brigida Quintos is si Manuel de Quintos. Yun yung asawa ni Brigida. Anak nila si Teodora. Then lumipat sila Francisco at Teodora sa Hacienda di Calamba. Nung una pag-aari daw yun ng mga Jesuit or yung mga basta yun Jesuita. Pinaalis noong 1786. Then pinamalaan ito ng governor hanggang sa 1803. Benta ito kay Jose G. Azanza. Tapos binenta naman ng mga Dominican noong 1831. Yung hacienda yung tinutukoy nila. Yan si Francisco ay isa sa mga inquilino. Ibig sabihin, nagrenta siya ng lupa mula sa mga tagapamahala ng yung inquilino is ang ibig sabihin nun is nagrenta siya ng lupa mula sa mga tagapamahala ng mga Dominican or Domen. Okay, yun lang po. Thank you.